Yun na, maglalagay nga para tayo or mag-tatap na tayo nitong mga wire natin dito sa MCB natin or sa breaker natin. Bali, ang kulang na lang nito ay yung main. Yan, yung galing sa meter or kay service provider. Pero dito lang naman yung tatap guys eh. Dito sa ilalim. Yung dalawang yon. Tapos ito, kaya yun wala pa, spare lang yan. Halimbawa, magkakabit ng aircon. Kasi so far wala pa namang aircon pero may propose na maglagay ng aircon. Yan, tatap na natin to. Tapos, yan, kakabit natin to yung bus bar nito. Tapos ito dito sa banding screw, yun, yung ground. Ito lang natin pagsasama-samahin. Una natin ikakabit dyan, lahat ng ground. Yung ground naman, yung mga kulay green na wire, yun. Kaya, ginawa ko ng, talagang pati yun naman yung nasa electrical code, dapat kulay green. Tsaka mas mabilis ma-identify kung alin yung ground, guys. Tapos, dito naman sa amin, line to line ng connection. Kaya, pero ginawa ko lang yung white tsaka black para ma-identify kung alin yung line 1 at line 2. First natin gagawin, lahat muna ng ground. Kukunin ko. Yan, tapos dito, tapos diretso ko dito sa banding screw. Yan. Yan, bago nga pala natin siya splice or itap, kailangan i-ayos muna natin yung wiring. Ito, pigsama-sama ko na yung ground niya. Yan, kasi dito lang siya pupunta sa ating banding screw. Ngayon, next natin, ito naman, wire na to. Kailangan malaman pala muna natin kung saan galing yan. Pero, ngayon, alam ko naman kung saan mga nanggaling tong wire na to. Kasi may video nga pala ako kung paano mag-trace ng wire. Ba, nalimutan nyo na kung saan nanggaling ito. Let's say ito. May video nga pala ako kung paano i-trace kung saan nanggaling yung dinyang yan. Yan. Gaya nito, ito ay water heater to. Galing to sa water heater. Dito natin siya dadalhin sa baba kasi ito is 16 amps ilaw, 16 amps ilaw ulit, 20 amps yun, outlet to di sa ground floor, tapos outlet second floor, water heater spare. Yan, halimbawa, ni ano nyo na kung saan dapat siya ikakabit. Yan. Tapos, i-splice naman, i-connect naman natin dito sa mga screw niya para may ayos natin to kasi para hindi makalat. Yan, hindi siya nakalabas yung wire. Tapos, mamaya natin kakabit itong ground. Inipon ko lang dito kasi para hindi siya sagabal sa pagla-layout natin ito or pag-aayos nitong wire. Ito kasi yung banding screw. Matatakpan to, kumbaga tsaka natin ilalagay. Pwede rin kayong gumamit ng cable tie dito guys para mas fit siya, imbis na electrical tape yan. Pero dito sa isa to walang cable tie kaya electrical tape yung ginamit ko na para hindi maghiwa-hiwala yung wire. Tapos mamaya natin siya i-fit ng ayos pagkatap dito. So ayan, ikabit ko na dito, yan yung line 1, line 2 yan sa ilalim. Tapos dito sa taas naman kasi bus bar na lang yung ilalagay dyan. Ito yung bus bar. Ayan. Sa ibabaw yan. Tapos, yung main, dito manggagaling yung supply niya. Tapos dito sa ilalim. Ito naman kasi, ang kanyang MCB is reversible naman. Kaya kahit dito yung main, magti-trip pa rin yan. Or gagana pa rin. Tapos ito, yung ground natin yan. Kinabit ko na. Ito nga pala, pinagsama ko na yan. Kasi, normal talaga maghiwala yan. Kasi ito, kung halimbawa,
ang connection nyo is line to neutral. Kalimitan, single pole lang yung ginagamit, then yung neutral, dito kinakabit, tas the rest is dito na. Dito kasi is line to line nga, kaya double pole yung ginamit natin na breaker. Kumbaga pares kasi sila may current eh. Sa line to neutral, yung live lang yung dito, kaya single pole. Then neutral wire is dito kasi 0 volts naman yun. Ngayon, kaya pinagsama ko siya. Marami tayong ground. Ayun, ground wire. Although, pwede naman natin siyang splice din. Nakakonect na lang yung papunta sa ground rod. Dito ko na lang siya kakabit. Tapos, i-ground ko na rin to. Yan, para lahat yan. I-ground na lang. Yun. Tapos ito, yan, diretso siya dito. Yung SPD. Yan. Ano ba tong SPD? Siya yung mga, halimbawa may power surge yung sumasambot. Para siyang, kumbaga sa, sa tubig, siya relief valve. Yung sobrang pressure, yun. Siya magre-release, yan, tatapon niya sa ground, yun, para maprotektahan yung mga appliances nyo. Let's say, kasi diba normally 220 to 230 volts yung pumapasok na kuryente natin. Minsan kasi tumataas yon. Siya yung magkocontrol nun. Yung sobrang voltahe, tatapon niya papunta sa ground. Nang sa ganun, hindi maapektuhan yung mga appliances natin. Yun, ito na yung ground niya, yan. Kabit na dito, yan. Konektado naman yan, dalong yan. Tapos, yung manggagaling nila kay service provider, tapos yung ground rod sa labas, dito ko i-connect. Yan. Wala pa kasing wire, kaya hindi ko pa sinai-connect. Yan, nilantay natin. Tapos yun, pwede ito yung bus bar. Yan. Lalagay lang yan dyan, sipitan. Hindi ko pa lang maigpitan kasi mag-ialagay ako ng extra wire mula dito, papunta dito. Siya yung mag-energize sa lahat dito. Yan, naka-bus bar din yan sa ibabaw. Siya mag-energize dito sa apat na sub-breaker natin. Yan. Sa ngayon, yan na muna yung ating mga connection dito. Bale, siya nga pala, yung wire natin, kailangan huwag nyong saktuhan. Kailangan meron siyang allowance. Kasi if ever magkaroon ng problema or meron kayong ililipat, mapapalitan siya or may ayos nyo nang hindi kayo nagpapalit ng wire.